Sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas, ang kalayaan ay masasabi nating isa sa mga pinakaimportanteng sangkap ng pagkakaisa at pag-unlad. Ngayong araw, eksaktong 28 taon matapos manindigan ng sambayanan para sa demokrasyang ipinagkait sa atin noong dekada 70, isang pagkilos na tunay nga namang nag-iwan na ng marka sa pahina ng ating kasaysayan. Ako po si Veronica Baloy Jimenez kasama si JC Tejano. Samahan niyo po kami sa aming pagbabalik tanaw at pakikiisa sa anibersaryo ng pangyayaring bumuhay sa diwa ng demokrasya sa ating bansa. Ito po ang espesyal na paghahandog ng Telebisyon ng Bayan ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, Kapit Bisig tungo sa pagbangon. At Nikki, talagang marami tayong inaabangan ngayong umaga. Yes. Particular na rito, actually nabanggit na kanina, sa Cebu City dadalhin. EDSA People Power 28th Anniversary Celebration bilang pagkilala nga dun sa bayanihan na talaga nakita natin sa mga panahon ng sakuna, panahon ng krisis sa ating bansa. Ngayon nakahanda na nga yung mga tao doon na makikisama dito sa selebrasyon. Gaganapin doon ang salubungan. At mula doon, ang Pangulo ay pupunta din dito sa Bantayan Island sa Cebu. Matatandaan mo, ito yung sa Northern Cebu kung saan nasalanta ito ng Bagyong Yolanda. At pagkatapos nun ay pupunta naman ang ating Pangulo sa Giwan, Eastern Samar at Tanawan, Leyte. Bibisitahin din ng Pangulo yon yung ating mga kababayan doon na nasalanta din ng Bagyong Yolanda. Actually, Nikki, kung maaalala ng ating mga tagapanood kahapon, na nagpunta na nga si Pangulong Aquino dito sa una sa Katiil, Davao Oriental, at tumungo naman siya dito sa Loon, Bohol, para mag-umpisa doon sa parang pre-celebration nitong tinatawag nga nating Kapit Bisig tungo sa pagbangon. So, lahat ng ito bilang pagkilala sa ganda ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipinas, posibilidad ng kayang gawin ng pagkakaisang ito. At ang ating mga kasama sina Cathy San Gabriel at saka ang ating resident historian na si Xiao Chua ay nandoon sa Cebu para ihatid sa atin ang mga pinakahuling kaganapan. Puntahan natin sila ngayon. Walong taon na po ang nakalilipas mula ng ipaglaban ng sambayan ng Pilipino ang kalayaan laban sa batas militar. Marami na po ang nangyari. Makabago na po ang lipunang ating ginagalawan sa ngayon. Ngunit sa kabila po ng pagbabago ay ngayong araw babalikan po natin ang mga naganap noong 1986 People Power Revolution na siyang punot dulo ng kalayaang tinatamasa ng ating bayan sa ngayon. Magandang umaga Pilipinas at maayong buntag Cebu. Ako po si Cathy San Gabriel, nag-uulat live mula sa Capitol Grounds ng Cebu para ihatid sa inyo ang mahalagang okasyon na ito, ang ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kami po ay napapanood din ninyo via live streaming sa www.rtdm.gov.ph at makakasama ko rin nga po ngayong umaga ang ating resident historian, Xiao Chua. Magandang umaga po sa inyo, Xiao. Magandang umaga rin sa iyo, Cathy, at makasaysayang araw sa lahat ng ating mga manonood. Kapit Bisig tungo sa pagbangon. Ito ang tema ng ating selebrasyon ngayon. Di tulad ng mga nakalipas na EDSA celebration, iba ang magiging takbo ng ating programa ngayong araw. Alam mo, Cathy, hindi lamang ang peaceful revolution ang ating ipagdiriwang ngayong araw na ito. Sa dami ng pinagdaanan ng bansa last year, gaya ng mga bagyo,
lindol at gulo sa Mindanao, nararapat lang na ipagdiwang natin at bigyan pansin ang mga bayaning tahimik na nagbigay buhay, iwa ng people power. Nariyan ang mga individual na nagsilbing sandigan ng kanilang kapwa, lalo na sa mga oras ng matinding pangangailangan. Nariyan ang mga rescuers, mga volunteers, ang mga kawal ng sandatahang lakas at maging mga survivors na patuloy na nagpapakita ng lakas ng loob na harapin ang kinabukasan at ipagpatuloy ang laban ng buhay. Kathy? At Xiao, para po sa kaalaman natin lahat, dito sa Cebu ginagawa ang selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng People Power Revolution dahil ang Cebu po ay mahalaga ang role na ginampanan sa ating bayan. Noong pong mga panahon ng kalamidad tulad ng malakihang earthquake na yumanig po sa Central Visayas at maging yung pananalasa ng Bagyong Yolanda sa Kabisayaan, nagsilbi po bilang isang distribution hub ang Cebu para po dun sa mga relief goods sa ating mga apektadong kababayan. Samantala po ay habang hinihintay po natin ang pagdating ng panauhing pangdangal, Pangulong Benigno S. Aquino III, silipin po natin kung sino-sino yung mga personalidad na nandirito ngayon sa Capitol Grounds. Nakikita po natin marami na po ang mga taong nandito, maraming grupo po ang sasali para sa selebrasyon ngayong umaga dito sa harap Kapitolyo ng Cebu. Sa salubungan po ay makakasama natin ang mga miyembro ng religious sector at mga estudyante mula sa iba't ibang universidad dito sa Cebu, University of Cebu, Cebu Normal University at Cebu Technological University. At tinataya po ng People Power Commission na may 3,000 ang sasali po dun sa makasaysayan at simbolikong salubungan na mawi-witness po natin ngayong umaga. Mayroon din po tayong dalawang contingent na magre-represent from both sides. Alam po natin na ang salubungan ay naganap po noong ika-23 ng Pebrero sa EDSA kung saan nagsalubong nga po yung military contingent at yung civilian contingent. At mamaya aalamin natin gaano kahalaga nga ba ang salubungan, ang ritual na ito sa ating sa mga kaganapan at sa ating paggunita ng People Power Revolution ngayong umaga. Meron din po tayong 800 empleyado mula sa provincial government at Cebu City government guests. Mamaya ay nandito rin po ang iba't ibang mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Agriculture Secretary Proceso Alcala, DPWH Secretary Rogelio Singson, Defense Secretary Gasmin, Health Secretary Enrique Ona, DSWD Secretary Dinky Soliman, DILG Secretary Mar Rojas, Communication Secretary Sunny Coloma, at Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, and the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. At bilang handog po namin sa mga bayaning nakasama ng sambayanan sa likod ng mga hamon na kinaharap po ng ating bansa noong mga nakaraang araw at nakaraang taon, naghanda ang PTV kasama po ang EDSA People Power Commission na mga piling kwento ng mga mamamayang sumakatawan sa diwa po ng EDSA, ang diwa ng People Power. Simulan po natin ito sa kwento ng isang barangay captain na hindi nakalimutang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama ng barangay sa kabila po ng malakas na pagyanig ng lupa. October 15, 8 o'clock ng umaga, ang naramdaman namin ay bumiglang lumindol. Pagtanaw ako sir sa bukid, nabuak. May nagtitik sa akin, Kap, tulong. Nang sikukog singgit, Ginoo, tabang akong mga anak dito. Luwi kayo, sila rin habilin. Tawag ko sa singgit ko sa kumbana, nga muli ko. Sa ayaw, kay kusok yung uyog, sa nga muli lagi ko kay mga bata dito. Pag-agin ako sa sapa, may nagian kong tulong ka bata. Nangatumba man sila. So, kusog ka yung uyog sa linog. Motong akong gihakop ag kuan tulong ka bata. Ito nga akong gina sa ilaha. Pag-abot na ko sa ilaha, dito na ang inahan. Perting hilaka. Salamat jud kap sa imuhang kabuutan kap kay abi na ko akong mga anak mga matay na. Salamat kap. Gay giluwas mi.
At samantala po mamaya meron po tayong ilang makakausap ng mga opisyal ng pamahalaan at mga key personalities po para ibigay po sa atin ang kahalagahan ng mga kaganapan at mga pangyayari po ngayong umaga. At samantala po ay bumalik po muna tayo sa ating kasamang si Xiao Chua para dun sa iba pang mga pangyayari kung saan po naroroon siya. Xiao? Ayun. Mga kaibigan, bago mag-alas 8 ng umaga, ito po yung rundown ng ating events ngayon. Bago mag-alas 8 ng umaga, inaasahang darating si Pangulong Aquino at sa kanya pangungunahan ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas kasama sina Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Defense Secretary Volter Gasmin, Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Emmanuel Bautista, Philippine National Police Director General Alan Purisima at Cebu Governor June Davite. Ang panunumpa sa watawat naman ay pangungunahan ni EPPC Commissioner Cesar Sarino. Susundan ito ng ecumenical prayer na pangungunahan ni Father Arnold Abelardo Lukman Abdul Rahman ng Muslim Community, Reverend Joe Stephen Berdin ng Conference Minister of UCCP Cebu at Vincent Tan ng Catholic Church. Samantala, balik po tayo sa ating panayam ngayong araw na ito kay Mayor former Vice Mayor Alfredo Arquiliano. Si Mayor po dito, siya po yung kilalang-kilala ngayon kasi sa San Francisco sa Cebu, siya po ay nagkaroon ng zero casualty. Siguro kailangan po nating malaman paano po nangyari yung zero casualties natin sa inyong bayan sa San Francisco. It was years of work and putting disaster risk reduction a top priority. So, people first. So, sa bayan natin, buhay pa rin yung bayanihan. No? And empowered yung community and they are mobilized and they understand that this is everybody's concern and responsibility. Kumusta po yung recovery efforts natin, Mayor, dun sa inyong bayan? Kumusta naman po? Mabilis po ba? Well, repairs ng mga damaged houses, nagawa na. And of course, mayroong iba rin na sa temporary shelter pa rin. Ngayon, ginagawa na natin yung master plan sa relocation. So, yung dapat ma-relocate. Yeah. So, ano ang inyong personal na nararamdaman ngayon na yung ating main celebrations ng EDSA Revolution ay mangyayari na po dito sa Cebu? Well, for me, it is an inspiration. Inspiration to do more. No? As yan ang Yolanda as magiging bagong basihan, no? As far as kanang building resilience, how can we build a resilient community, no? So this is an inspiration na dito na naganap tong celebration. Naku, Mayor, karangalan po namin na makasama kayo sa coverage na ito at marami pong salamat. Dangal po kayo ng lalawigan ng Cebu at dangal po kayo ng Pilipinas. Marami pong salamat. Balik sa'yo, Kathy. Maraming salamat, Xiao, at sa puntong ito makakasama po natin ang Commissioner ng EDSA People Power Commissioner Cesar Sarino. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Kathy. How are you? I'm good. How are you? And kamusta po ang sentimiento ng taong bayan natin? It seems like marami na po ang nandito ngayong umaga. Alam mo, Kathy, this is very significant, yung ating pagdiriwang ng EDSA sa Cebu. Unang-una, ating ipinalalaganap ang selebrasyon ng EDSA sa buong Pilipinas ngayon. Kasi ang EDSA hindi lang nangyari sa Manila. Maraming mga probinsya ang sumama sa mga rally ng panahong yon. And Cebu is very significant and historic because dito nag-umpisa ang lakbay ng ating Pangulong Cory Aquino patungong Manila. She was here when nagkakaroon ng gulo sa Camp Crame at sa Aguinaldo. At dito sa lumipad papuntang sa Manila. So, Cebu is a good place to celebrate EDSA because it has very historic significance.
Commissioner Sarino, ang tema po natin ngayong umaga ay kapit-bisig tungo sa pagbangon. Alam po natin maraming pinagdaanan na kalamidad ang ating bansa. Was this why you chose this theme? Actually, Casey, ang nagdeside na gawin ang pagdiriwang ng EDSA sa mga probinsyang tinamaan ng sakuna ay ang Pangulong Pinoy Aquino. Sabi niya, ang EDSA dapat ating ipagdiriwang upang ipakita muli na buhay ang ating pinakita noon hanggang ngayon. In fact, again, ang pagkatao ng Pilipino ang lumabas ng EDSA eh. Eh ngayon, nakita uli natin yung katauhan ng Pilipino sa pagtutulungan, kapitbisig, bayanihan, ay lumabas muli nung nagkaroon tayo ng sakuna. So EDSA is still alive. And whenever we face crisis, again, we show what we showed in EDSA in 1986. Commissioner, can you give us an idea as to what we will be expecting dito po, yung mga programa po natin at yung mga personalidad na makikita natin ngayong umaga? Alam mo, Katie, isa sa highlight ng ating programa ay yung salubungan. Nung sa EDSA kasi, nanggaling sa kaliwa ang mga militar na pinangungunahan ni Secretary Enrile at saka ng Pangulong Fidel Ramos. Saka sa kanan naman ay civilian component na pinangunahan ni Senator Butch Aquino. Doon nakita, nagsalubungan ng dalawa at nagkapit-bisig. At sinasabi nila, makasama na tayo ngayon, militar at civilian, at ngayon ay ating ipakikita sa buong mundo na ating napagtanggol ang demokrasya. At dito natin sasaliwain ang nangyari sa EDSA in 1986. Manggagaling dito ang military component, may kasamang tangke. Manggagaling dito ang civilian component, may kasamang tangke. Si Dingdong Dantes will represent Ramos. Si Bam Aquino will represent Butch Aquino. And they will meet here. And there with the flag, the Virgin Mary, the flowers. At iaalay yan kay Pangulong. Can you give us an idea as to why these personalities, no, Dingdong Dantes and Senator Bam Aquino, were chosen to represent the key personalities of 1986? Si Dingdong at si Bam, I think represent the youth. And we are now encouraging the youth to be more actively supporting EDSA because they're the ones who should carry on with the torch of the spirit of EDSA. And I think these are very good models for the youth to follow. Passing on the torch to the youth, maraming salamat po sa inyo, Commissioner Sarino ng EDSA People Power Commission, and good luck po sa mga pangyayari ngayong umaga. Balik sa iyo, Xiao. Kathy, at sa inyong lahat, kasama po natin dito isang kilalang kolumnista at gabay ng ating bayan pagdating sa opinyon, Ginoong Conrad de Quiros. Sir Conrad, ang tanong ko po sa inyo, ano ba yung importansya ng salubungan? Yung panahon sa history natin na basically yung prelude to yung victory sa EDSA. One of the events noon was yung mga taong bayan came out after being exhorted, summoned by Cardinal Sin, came out to protect yung soldiers dun sa loob ng kampo. So that was the elements of the salubungan. Nag-meet talaga basically yung taong bayan with the group that mutinied against Ferdinand Marcos. Subsequently, pagdating ngayon nung mga sundalo rin ni Marcos to try to stop them, to try to flush them out of the camps, minute ngayon ng publiko, the same public that came out to support them, to protect them, minute yung mga sundalo, nuns, mga pare, mga estudyante, mga profesor, karaniwan tao, businessmen, they all came out there and they met the soldiers and pleaded with them to join them. Sumama na kayo sa amin. This regime is over. Yes. And they did. That's the concept of salubungan. Its importance is it's the coming together of people. Literally talaga salubungan. It's the point where the people met. Yes. And why is there a need to reenact? Bakit kailangan nating muling balik-balikan taon-taon itong salubungan na ito, Sir Conrad? Hindi lang yung salubungan. I think it's the EDSA itself. And masaya nga ako ngayon kasi for the first time in so many years, ngayon ginawa sa Cebu, itong EDSA, mas nandun yung spirit uli ng parang nabuhay uli yung spirito ng EDSA. It's more exciting now than at any time in the past so many years. Talagang parang narikindle yung spirit ng EDSA.
I think there's a need to remember what EDSA was because we owe our freedoms, a great deal of our freedoms, dun sa EDSA. Kanina nga na may kausap ako, sabi ko, yung mga sa bata alone, ang importance ng EDSA are two things, two things we're enjoying right now and we're taking for granted na wala nun. Yes. One of them is yung biyahe. In order to be able to get out of the country noon, kailangan mo a military clearance. When all you need is a passport. Yes. Inconceivable yan ngayon na kailangan pa pumunta sa military para magpapaklear ka to be able to get out of the country. Ngayon, taken for granted, all you need is a passport and then you can leave. And a visa, of course. Dati nun, magpapaalam ka sa military. Pag nireject ka niyan, in my case, I was rejected a couple of times. Ang word nila dyan, derogatory information. You can, yan, that's a freedom we're enjoying right now that Yes. we didn't used to enjoy then. The other one that the kids will really appreciate at this point, pero taken for granted, noon may curfew. Right. Originally it started, I think, about 11 o'clock. Pagdating na 11 o'clock, everybody has to be home. Pag wala ka sa bahay, huhulihin ka, you'll be detained overnight. I think eventually it became 12 o'clock, tapos naging 1 o'clock. I think at the end of Marshall, it was 1 o'clock. But you had that curfew. Eh ngayon, isipin mo yung mga bata, hindi makalabas ng alas 11 ng gabi. Magwawala siguro yan. So two things. We owe, and of course, that's not just, those are the least of the freedoms we enjoy, although ma-appreciate yun ng mga bata. We owe a lot more to EDSA, so we need to rekindle it, remember it, recall it, and relive it all over again and again. Naku, maraming po salamat sa inyong mga sinabi. Maraming At salamat din. Mamaya, babalik po kayo at bibigay kayo ng yung mga pangyayari. Ano yung paliwanag dun sa mga nangyayari sa salubong mamaya. Thank you very much, Sir Okay, Conrad. thank you. Balik sa'yo, Cathy. Siya, alam mo, unti-unti nang dumarami, kumakapal na yung crowd dito sa aking kinatatayuan, no? Marami sa kanila ay nakadilaw. Mamaya, siguro yung iba sa kanila ay sasama doon sa tradisyonal na salubungan. Yun nga na isa sa mga mahalagang bahagi ng programa na na-mention kanina ni EPPC Commissioner Cesar Sarino. Samantala sa puntong ito, siya kasama po natin ang gobernador ng Cebu, Cebu Governor Hilario David III. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Ano po ang sentimiento ng ating mga kababayang Cebuano na sa kauna-unahang pagkakataon dito po sa inyong probinsya gaganapin ang isang mahalagang okasyon, ang People Power Revolution Anniversary? Masaya po ang Tiga Cebu. We are all very excited na for the first time dito gaganapin yung anniversary ng EDSA. And kasi meron po tayong notion na sa EDSA lang, sa Epifanio de los Santos Avenue lang naganap yung, yung resistance laban sa diktadorya. Pakikwento po sa amin na nung nangyayari po itong mga pag-gather ng forces sa EDSA, ano po yung nangyayari dito naman sa Cebu? Unfortunately, I was also in Manila, Kathy, when EDSA took place. But then, mga kaibigan natin dito, mga Tiga Cebu, we were also communicating with us doon na meron silang mga activities dito. Meron ding mga nagmamasa in support of the EDSA People Power Revolution. Nagkataon lang, I was in Manila po. But then, ang Cebu naman during the Marcos years was known really for being as the opposition country. Kaya even before EDSA, marami na hong mga movements dito versus the dictatorship. And dumating nga po tayo sa mahalagang araw na ito. Gaano kalaki po ang paghandang ginawa ng lugar para po dito sa mahalagang okasyon? Well, we prepared despite the very, very short notice and with the help, of course, of the EDSA People Power Commission, the PMS, and everyone else. Dito po sa Cebu, we all cooperated to make this celebration really a meaningful celebration. We're so thankful, we're grateful, we feel privileged na dito po gaganapin ng 28th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Governor, dahil po ang tema ng selebrasyon ngayong taon, kapit-bisig tungo sa pagbangon. Kamusta na po ang pagbangon ng Cebu mula po sa pananalasa ng Bagyong Yolanda at maging dun sa malakas na lindol na yumanig sa inyong probinsya? We are in the rehabilitation and reconstruction stage. We have created a task force specifically to monitor all these programs, plans, and activities sa rehabilitation natin, and
we are hopeful na within the year makakabangon talaga ang Cebu. We have also seeking the help of the national government po para matulungan kami dito sa Cebu para pagbangon. But we are trying our best really. Everyone is involved here sa efforts sa pag-rehabilitate and to help our officers in the northern part of Cebu na nabiktima po sa Typhoon Yolanda. Mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood mula po sa ating mga kababayan dito sa Cebu. Kami po dito sa Cebu, we are so happy po. We feel very, very privileged na dito gaganapin ang 28th anniversary ng EDSA People Power Revolution. We join the millions of Filipinos who began this journey in 1986 and continue this journey towards change, and sana po with this year's theme, lahat ng mga naapektuhan sa mga calamities ay babangon po. Cebu Governor Hilario Davide III, thank you so much for your time. And Shao, marami pa tayong makakapanayam na mga personalidad na naging abala sa mga preparasyon. Samantala, balik muna sa iyo. Okay, balik po tayo sa aming specially produced videos patungkol sa mga bayaning na tunghayan natin last year sa mga kalamidad. Sa totoo lang po, madali man itong sabihin pero napakahirap po ng mawalan ng mahal sa buhay. Pero saan nga ba makakahanap ng ligaya at pag-asa ang isang amang nawalan ng 22 kaanak kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga apo? Ito ang kwento ni Ginoong Pedro Lacandazo. Dumating na yung tubig dagat. Yun, inano ko kagad yung mga anak ko, hinahawakan ko sa liig, kung saan na lang, sa buhok. Makuha lang sa ilalim ng round table kasi mga 17 siguro sila doon sa loob. Itinulak ko naman sila sa beam na malaking beam, ganun. Simula dito hanggang sa dulo, nakahilira sila. Nabali yung pinakamalaking sa loob ng bahay namin, yung kahoy na malaki dahil nahawakan ng isang anak kong buntis. Tapos yung apo ko ganun. Doon ako sa dulo ng beam. Nasa dulo na ako ng beam, sisigawan na yung mga anak ko at saka apo. Parang tinitingnan ko, nakakaiyak na, parang hindi ko nakaya tingnan kasi kakaawa. 15 yung namatay. Yung naiwan ngayon, 7 na lang. Kasama yung kapatid ko, umabot ng 22. Ay, yung mga tao na lang nagbibigay sa akin yung pag-asa sa yung mahal na Panginoon. Kasi kung iniisip ko, ba't ako binuhay? Siguro binuhay ako parang maglingkod sa barangay namin ngayon. Mayroong nagbibigay ng mga bangka dyan, tutulong ako, kahit anong gawain parting sa agriculture. Yun ang ibinigay sa akin gawain ko. Kahit anong tulong. Kung minsan napupunta ako sa peace and order, halimbawa may nag-aaway doon, kahit na kung anong mano ako dyan. Yung mga tao doon sabi nila, mabuti na lang at matulungin ka. Kahit ako na maraming namatay, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Dapat bumangon din sila katulad ko. Direk bilis daw, sabi ni Secretary. Ikaw pa, ako pa. Kasama po natin ngayon, PCOO Secretary Sunny Coloma. Maayong buntag po sa inyo, Secretary. Maayong buntag, Kathy. And this is the first time that the People Power Revolution anniversary is being held here in Cebu City. Bakit po napili ito na ating pamahalaan, sir? Bahagi ang lalawigan ng Cebu sa kasaysayan ng EDSA. Kung maalala natin, sa buong panahon ng martial law, ang Cebu ang pinakamatatag na bansa, na lalawigan sa buong bansa sa pakikipaglaban sa diktadurya. Nung nagkaroon ng eleksyon sa interim batasang pambansa, sa Cebu lamang nagwagi ang oposisyon, yung partidong Pusyon Bisaya. No? Kaya't matibay ang kanilang panindigan laban sa martial law at sa diktadurya. At dito rin nanggaling si Pangulong Corazon Aquino, siya ng mga taga Cebu bago siya nagtungo sa Maynila sa pagtatagumpay ng EDSA. Secretary Coloma, aside from Cebu kahapon, marami pong ibang disaster-stricken areas na binisita ang Pangulo. Naging kakaiba po ang selebrasyon ngayong taon. And kahit po noong Rizal Day celebration, iba rin po yung pinagganapan. Ito po ba ay isang plano ng pamahalaan para dalhin ang iba't ibang selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Ang diwa ng EDSA ay para sa lahat ng Pilipino.
para sa lahat ng lalawigan at rehiyon ng Pilipinas. Hindi ito dapat nakasentro lamang sa Metro Manila at sa Luzon. No? Kaya't sa panahong ito na ang tema ng selebrasyon natin ay EDSA 28, Kapit Bisig, tungo sa pagbangon. Kailangan pong buhayin ang diwa ng EDSA sa pagbangon ng lahat ng mga rehiyon at lalawigan na dinalaw ng kalamidad. Binibigyan po natin ng inspirasyon ang lahat ng Pilipino na maging matatag at maging matapang sa pagharap sa kinabukasan sapagkat yan ang diwa ng EDSA, ang diwa ng pagkalinga at pagmamalasakit ng Pilipino sa kapwa Pilipino. At pagbago din po ang tema natin. Musta na po ang pagbangon ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar na binisita po ng Pangulo? Kitang-kita po doon sa Katiel, no, na isa sa pinakamalawak ang pinsala na itayo muli ang mga tahanan mula sa ere, makikita yung mga nagkikintabang mga bubong. Ibig sabihin ay nakabalik na sa normal ang kabuhayan ng mga kababayan doon. At sa iba pang lugar, pinag-iigting ng pamahalaan yung pagsasaayos ng mga infrastrukturang nasira at tinutulungan ng ating mga kababayan na maibalik ang kanilang komunidad sa mas magandang sitwasyon. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong ginugunita natin ang ika-20 anibersaryo ng People Power Revolution. Ang EDSA celebration po ay para sa lahat ng Pilipino. Binubuhay po natin yung diwa ng demokrasya na kung saan tayo po ay nagsasabi, ako ay Pilipino, pinagmamalaki ko ang pagiging Pilipino, tutulong ako sa pagtatatag ng isang maunlad at maliwalas na kinabukasan para sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo, PCOO Secretary Sunny Coloma. Maraming salamat, Kat.